Maulang panahon patuloy na iiral sa ilang bahagi ng Southeastern Luzon at Visayas. Dahil sa umiiral pa rin na Southeasterlies at kalaunan ay Easterlies na rin. At magiging maulan ba bukas sa araw ng Valentine's Day o this whole weekend? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, February 13, 2026. Ang oras nating boss may umaga, alas 11:13 na ng magtatanghaling tapa. Napapansin nyo mga folks, medyo nagiging warmer na po ang pakiramdam natin. Although nararamdaman pa rin natin yung ginaw ng amihan ha. At tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa nitong third week nga po. At pagkatapos nga po nitong Valentine's Day o 15, dito na po natin unti-unting mararamdaman ang dahan-dahang pagbawas ng ating amihan o ginaw ng amihan po hanggang sa tuloy-tuloy na magkakatapusan yan dahil pagsapit nga po ng nitong huling linggo nga po ng February, starting by Monday or Tuesday, naasan na natin magsisimula na ang transitioning. Mga Tuesday o mga Monday o Tuesday ay magsisimula na po ang unti-unting magta-transition o pagpasok ng transitioning natin. So nitong darating po na susunod na linggo ay ito po yung magiging crucial week na kung saan ay unti-unti nang magpapalit o magsisimula na ang pagiging transition o magta-transition ng ating klima. So mararamdaman natin unti-unti yung mga paglakas ng ating easterly trade wind, yung init ng easterly trade wind, unti-unti mararamdaman na natin yan sa eastern sections ng bansa, kabilang na ang southeastern Luzon o eastern Visayas, this coming week po yan. Then unti-unti po yung daloy ng ating high pressure area sa taas, dahan-dahan tataas na ng tataas yan, hihina na yan ng hihina hanggang sa susunod na huling linggo nitong month o February dahil mag-giveaway na siya dahan-dahan sa pagpasok po ng hot dry season, pagpasok po yan ng March. So hanggat mayroon pa tayong ginaw na nararamdaman lalo na sa bandang hapon o gabi ay i-enjoy na po natin yan dahil ilang araw na lamang ay unti-unti nang mamamaalam ang amihan season. So sa ating current conditions, makikita natin yung ating satellite imagery ay medyo may mga maulap na himpapuri ngayon dito. May water vapor ngayon na tayo naitatala o nakikita dito sa Doppler radar imagery. At mapapansin po natin sa Doppler radar ay ang makapal na kaulapan. Yan, makikita po natin sa Doppler radar ang makapal na kaulapan nito na may dalang water vapor. Usually dyan sa may bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur. Asaan na rin natin sa Bicol region sa may bandang Legazpi, Sorsogon at Eastern Samar ay nakakaranas kayo na dyan ng mga ilang moderate to heavy rain showers. At nakikita natin dito sa animation ng Doppler radar imagery. So kung titingnan natin sa CIMS, makikita din natin ang portion na ito ng bandang Bicol region. Kung iso-zoom out natin ng konti, yan, i-centralize natin sa bahagyang Southern Luzon. Yan, then i-update po natin para makita ninyo yung actual ng CIMS kung hindi masyado malinaw dito sa Doppler radar ni Pag-asa. Dahil hindi masyado high resolution yung kanilang Doppler, medyo mababa lang yung resolution, although at least may idea tayo na may mga estimation na rain precipitate dito sa may bandang Camarines region nga po at hanggang Eastern Samar. Yan, may mga moderate to heavy rain po yan, yung makakapal na kulay na yan. Senyales na may heavy rain potential. Ayan, makikita naman natin sa CMS ng NOAA, makikita naman natin dito yung makapal na kaulapan. Malinaw lamang na umuulan ng malakas ilang bahagi ng Eastern Samar at ilang parte po ng Southeastern Luzon po. So maliwanag naman sa CMS Doppler na malakas ang nagiging pag-ulan. Kaya nagkakaroon ng mga localized thunderstorms po dyan. Ingat po sa posibleng pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So tuloy-tuloy pa rin po ang maulang panahon sa bitang bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas. So sa ating lightning detection system, so far kakunti naman pero madalas ang mga pagkulog at pagkidlat sa katimugang bahagi ng bansa, gaya nga po dito sa may bandang Eastern Samar
pati lang bahagi sa katimugan naman sa especially dyan nga po sa may bandang Mindanao. Yan, malakas din ang pagkulog at pagkilat ngayon na umiiral sa may bandang yan, sa may bandang Borneo. Yan. So makikita nito ang nadetect yung boundary ng pagkidlat. Meron tayong total of 138 lightning strikes kasama na ang within 2-hour period. So ang inner natin ay 113 lightning strikes, which is ito yung pinakamalapit sa atin sa kalupaan ng bansa. So ang mas active ngayon ay bandang Samar at bandang Eastern Mindanao. Ingat po dahil nakakaranas kayo ng maulap at maulang panahon ngayon dyan. So makikita natin ang tuloy-tuloy na pulsing na aking lightning detector sa Caloocan. At pinakamalapit dito is 9 km daw. So, tingnan natin. May nadetect malapit dito sa amin sa Caloocan. Well, obvious naman, maulap sa labas. Posibleng mayroong electrical charge na nadetect malapit sa amin sa Caloocan. So, yan po. May 4 na active na lightning strikes dito sa may bandang Northern Samar. So, tuloy-tuloy po at mag-iingat po sa pagkidlat, lalo na sa Eastern Samar region. Sa ating current conditions ay overcast pa rin tayo, gloomy haze at mostly cloudy. Ang patuloy na umiiral dito sa amin sa Caloocan. Yan, very gloomy tayo ngayon. Na umaaraw-araw naman pero much likely ay very gloomy po ang panahon natin. Sa lowest temperature na tala ng weather station, kinilang 6:04 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 29.9 o halos 30 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:32 AM. Ibig sabihin lamang ay bahagya ng tumataas-taas ng konti ang ating heat index sa Caloocan na 35.8 degrees Celsius na highest heat index sa amin sa Caloocan. So mapapansin natin, unti-unti nang nararamdaman natin ng unti-unting hot, humid na panahon. Konting hot humid na panahon pa lang naman o konting alinsangan lamang ang nararamdaman natin lalo sa bandang tanghali. So medyo nagpaparamdam na po yung ating mga easterly trade wind. Sa ngayon, southeasterlies at ngayon umuusbong na po yung ating easterlies. Papakita namin yan sa inyo maya-mayang konti. So dito muna tayo sa ating peak system in past 24 hours. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula sa pinakamaalinsangan pa rin na temperatura na 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 14.8 degrees Celsius na po. Natiling maginaw pa rin sa kanila sa Baguio at sa Inulan ang hinatuan ay nakatotal sila ng 73 mm na total rainfall. Asahan yan, tuloy-tuloy yan hanggang this weekend po dahil meron po tayong umiiral na southeasterly trade wind. At kalaunan nga po, iiral ngayon ang easterly trade wind na. Pagpasok po ng nitong darating na weekdays, unti-unting mararamdaman na natin ng easterlies trade wind, yung init ng hangin mula sa dagat Pasipiko natin sa silangan. Unti-unti mararamdaman na natin yan. Bandang southeastern Luzon, yan, eastern Visayas, kasi sila yung nasa pinakabungad po ng dagat Pasipiko. Silang unti-unti mararamdaman na nila yan, yung unti-unti medyo warm na, yan, nagwa-warm na, nag-aali-alinsangan na siya konti, ganyan. So, paghandaan po natin yan. At sa ating outside humidity, 72%, katamtaman tayo, bumaba ng 1% since last hour. Anyway, wala kami naging pag-ulan sa Caloocan pa rin. So, mukhang matatapos ang February, ay baka nasa around 36 mm lamang ang naging total rainfall namin. So, very less, very less difference pa rin na supposed to be ay 31.0 degrees, millimeter, sorry, mga February. So, yung total rainfall namin ay 4.8 lamang. So, dapat ang February average namin ay 36.1 degrees Celsius. So, mukhang very less likely po o mas mababa siya sa huling average rainfall namin ngayong month of February. So, ganun po. Bukod sa outside humidity natin na katamtaman ay ang ating barometric pressure, 1,012 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So, minimum low tide po tayo. Minimum low ang ating sea level. So, nabanggit na natin sa loob nga ng 3 araw halos hindi lalagpas ng 1 meters ang pinaka-high tide natin. So, wala tayong magiging concern masyado. At diretso agad tayo sa almanac. Sumikat ang haring araw kanina 6:21 AM at lulubog po ito mamayang 5:59 PM. At sa ating waning crescent at 17% illuminated na po. Papalubog pa lamang po ito at 31 degree elevation. So, papamunset pa lamang ito pero 17% illuminated na po ito. So, magmumunset pa po ito mamayang 1:20 PM at bukas na ito ng madaling araw at 2:55 AM magmumoonrise. At sa ating local weather outlook ngayong darating na weekend, so Friday and Saturday yan, mula ngayong araw ay partly cloudy tayo.
pero ang tsansa daw ng pag-ulan maliit, 20 to 23% lang daw uulanin dito sa amin sa Caloocan. So maaring sa Karatig Metro Manila tayo ulanin. So medyo ready po tayo sa payong dahil malamang ay rush hour at marami tayong mga kababayan ngayon na nasa labas ngayon dahil pinaghahandaan siguro ang Valentine's Day, kinabukasan po yan ng Sabado. Bukas, araw ng Valentine's Day, Sabado, magiging partly cloudy tayo. At meron tayong at least 45% to 50% chance na uulanin sa Metro Manila. So sa mga magsing irog na lalabas bukas, para makasiguro po ay magmitmit na lamang po tayo ng payong. So mas maganda po ang protection, lalo na't bukas po ay araw ng magsing irog bukas. So importante po ang protection laban sa hindi inaasahang ulan po. So mahirap na po na magbigla tayong sipunin sa araw ng Valentine's Day o pagkatapos ng Valentine's Day, pag date nyo po, pag uwi nyo magkakaroon tayo ng colds or flu dahil nabasa tayo o naalimuungan tayo ng wisik ng ulan. So hindi natin masabi. So mas maganda para mas safe po ang inyong Valentine's Day bukas ay magdala na lang po tayo ng payong or magkapote na lamang po para sigurado po sa magsing irog. Dahil nasa 45 to 50% daw tsansa ng pag-ulan bukas yan ng Sabado, araw ng Valentine's Day. So hindi naman masama na magdala po tayo ng proteksyon para po sa ulan para sa ulan at hindi natin masabi dahil 50-50 ang tsansa daw na uulan bukas ng Sabado, araw ng Valentine's Day. So, yung magiging short-term weather forecast natin, pagdating po ng third week po, magiging madalas daw tayo na magiging gloomy at overcast. Pero yung tsansa ng pag-ulan, base dito, mabababa lang daw ang tsansa. So, mukhang magiging very gloomy tayo ditong coming weekdays. So, ibig sabihin lamang, madalas magkakaroon tayo ng bugso ng hangin dyan. May mga localized thunderstorms. Dahil papasok na kasi dito yung unti-unting transitioning nga po o yung pagpapalit ng ating season o yung ating klima. Dahan-dahan magpapalit po yung ating klima niyan. Siyempre hindi naman biglaan yan, dahan-dahan yan. At habang dahan-dahan na nagpapalit ang ating klima na o starting na po ng pamamaalam ng ating amihan season, ay medyo makakaranas mo tayo ng biglang bugso na hangin, then may mga localized thunderstorms, so hindi natin inaasahan ang mga pag-ulan po. So be ready po this coming third week po, ditong darating na weekdays. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin yung makapal na kaulapan pa rin dito sa ilang bahagi pa rin ng Southern Luzon at Eastern Visayas region area. Ganun din sa may bandang Mindanao, makikita po natin ang kalat-kalat na ito na kaulapan na naasahan na may mga moderate to heavy rain showers. So i-activate natin ang heavy rain potential mode. Yan, makikita natin ang cluster ng heavy rain potential na umiiral ngayon sa most of Bicol region at Eastern Visayas. Kabilang na ang buong Legazpi, Sorsogon nga po na binanggit natin, asahan ang moderate to heavy rain showers po. At sa bandang Eastern Visayas sa Northern Samar, kasama na ang mga isla nito, yung mga isla ng Masbate sa Southern Luzon hanggang Marinduque na po yan at Mindoro, yan sa Southern Luzon. Sa Visayas naman, ang buong Eastern Samar halos magiging maulap tayo at asahan po ang kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Northern Samar, ilang bahagi nga po ng Biliran, yan. Western Samar at patawid ng bandang Northern Leyte mula Tacloban hanggang Ormoc na po yan. At Southern Leyte magiging mas maulap tayo at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulungang iiral. The rest ng Central Visayas, magiging maulan din po tayo, lalo na sa may bandang hilaga ng Cebu, Bogo, Cebu. Yan, kasama na ang Bantayan Island yan. Isla ng San Francisco sa western part ng Leyte. At dyan sa bandang Bohol po nakakaranas din. Dyan sa may bandang Getale, Talibon, yan, bandang Ubay o San Miguel ay nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers. Dala po ng payong, ingat sa mga biglaang downpour ng pagbaha. At asahan po ang magiging maulap sa buong Negros region. Expected din ang mga light to moderate showers mula sa bahagi nga po ng Bacolod, pababa na yan ng Canlaon hanggang Dumaguete na po yan. At pagdating sa isla ng Panay Island, magiging moderate to some heavy rain showers sa may bandang Capiz area, yan, lalo na sa bandang Concepcion, Estancia, hanggang Pilar, yan, hanggang dyan na yan sa may bandang Rojas po o Capiz area na magkakaroon ng mga kalat-kalat ng mga moderate to heavy rain showers. The rest ng Iloilo hanggang Guimaras at dito sa may bandang Kanluran ng Antique,
magkakaroon tayo ng mas maulap pa rin na himpapurin. Expected din ng mga may lagang kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers and localized thunderstorms. So buong Mimaropa, magiging maulap tayo, kabilang na ang Mindoro nga po, kakabanggit lang natin, at bandang Corona at El Nido. Although chance ng pag-ulan dyan, at least mga ilang light to moderate lamang, maliban na lamang sa may bandang Kalayaan Islands at Mataras at Balabac, na nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers ngayon. Lalo sa may bandang Kalayaan Gupop Islands, heavy rain showers ngayon ang umiiral sa inyo dahil po sa southeasterlies pa rin na nagte-trade wind dyan. Ayun, nag-accumulate rin southeasterlies, so nagkakaroon tayo dyan ng maulan na panahon dyan sa may bandang pagitan nga po ng Palawan at Borneo. So damay ang Kalayaan Group of Islands po. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging mas maulap tayo, kabilang na ang buong Eastern Mindanao, Northern Mindanao at Davao Region po. Moderate to heavy rain showers po ang asa natin sa Davao Oriental at ilang bahagi nga po ng Davao del Norte, Davao de Oro, at ilang bahagi ng Agusan del Sur at Surigao del Sur po. Ingat sa posibleng pagbaha po at pagunang lupa at the rest ng central ng Mindanao mula Malaybalay, Bukidnon, pababa ng Cotabato, magiging maulap po tayo all the way hanggang Sorsogen. So damay na ang General Santos City at bandang Sarangani. Maulap din ang buong panahon sa ating paligid sa Marawi o Lanao del Norte at Lanao del Sur and the rest ng Zamboanga Peninsula. So asahan po na magkakaroon tayo na maulap na himpapurin, lalo na sa bahagi nga po ng Misamis Occidental, Dipolog, kabilang na ang bahagi nga po ng Gulugudod ng Pilisan. Ingat po sa biglaang localized thunderstorms at biglang down po ng ulan, lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Pagdating naman sa Luzon, mula sa Calabarzon area, magiging maulap tayo, very gloomy, kasama na ang buong Metro Manila, Bulacan, hanggang dyan nga po sa Pampanga, kabisama na ang silangang bahagi nga po ng Infanta Quezon, Aurora, hanggang dito sa may bandang Dingalan. Yan. Kasama na po yan yung Gabaldon at dyan sa Balera, Aurora. Mula sa Central Luzon hanggang Isim, Nodo Luzon sa Kanluran, magiging partly cloudy dito. Sa mostly cloudy tayo. Expected pa rin medyo mararamdaman pa rin natin yung ginaw ng amihan, pero unti-unti nababawas-bawasan na po yan. At sa silangang bahagi ng Nodo Luzon, gagaya pa rin kahapon, gloomy pa rin, maulap ang panahon. Expected po na mas maaraw po sa inyo dyan sa maghapon, so moderate kadalasan namang inyong maging panahon. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang kaulapan sa may bandang Isabela at Quirino area. So yun lamang po, at yung chance na pag-ulan mo mabababa naman. Umulan man, pero mga light drizzle rain lang ang inaasahan natin dyan sa extreme Nodo Luzon. So lumalabas sa mga balita na meron daw isa o dalawang low pressure area daw bago mag-Valentine's Day mabubuo. Well, kung sa official yan ni Pag-asa, ibase nyo na lamang po dahil official po yan ni Pag-asa. Kaya lang, mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala po tayong nakikitaan dito na posibleng meron nga isa o dalawang low pressure area na mabubuo. Usually, ay dulot lamang yan ng surface trap dahil sa southeasterly trade wind dito sa timog silangan ng Mindanao. Makikita po natin dito sa long range forecast na mga simulation ng mga iba't ibang weather agencies. Ganon din ang pinapakita ni ECMWF. Most likely ay ulan lamang ang dala nito o yung surface trap. Yan. Oo, medyo bumababa yung atmospheric pressure, pero less likely. So, base na rin sa ating forecast at pinost na natin yan sa Facebook page, less likely na meron tayong mamamataan talaga na anumang low pressure area bago mag-Valentine's Day. Well, siguro long range forecast yan ni Pag-asa, pero less likely mga na yan sa darating na siguro na March yan na posibleng meron nga po. Kaya lang 20% ang chance lamang na may mabubuong low pressure area. So, lumalabas po, maliit ang chance niyan. Pero nitong bago mag-Valentine's Day nga po, actually bukas po, mapapansin natin dito, wala naman po tayo nakikitaan dito na anumang low pressure area. Maging sa bukas nga po na February 14 hanggang February 16. Wala malinaw yan kay ECMWF. At mula sa ating global spectral model, wala rin tayo nakikitaan. Yung northeasterly surface wind flow pala nakikitaan natin dito sa bahagi nga po ng Luzon at South Luzon. So, mayroon pa rin pag-iral pa rin ng amihan na nararamdaman natin dito. Pero less likely yung low pressure area na pinapakita dito. So, dito sa southern part ng Mindanao, most likely bumababa yung atmospheric pressure dyan. Maabot ng 1,008 to 1,006. Normal yan dahil nagkakaroon ng ITCC dyan. So, nagiging mas maulan ngayon dyan sa may bandang Indonesian Peninsula na naman at bandang southern part ng Mindanao. Pero wala tayong nakikitaan dito na forecast na anumang low pressure area o tropical wave. Maging yung ating
mean winds, kung double check natin kung may mataas na convergence, ay mapapansin natin ay wala rin tayo na mamataan dito. Ayan, oh. Halos klaro. Mapapansin natin yung southeasterlies po ay malakas dito. Kaya nagkakaroon ng ITZZ sa pagitan dito ng hanggang bandang Palawan o bandang kaluran ng Palawan. At yung merging na naman ng easterlies dito, yung movement ng mainit na hangin ng easterlies, dahan-dahan lumalakas na naman siya dito. So, mapapansin nyo, nagkakaroon ng merging dyan. At ito yung ating northeasterly surface wind flow. Yung lamig pa rin ng amihan. Medyo may northeasterly surface wind flow pa rin tayo dyan. So, nagkakaroon pa rin ng medyo shear line dito sa may bandang southeastern Luzon. And then, yung trough ng ulap na nagdadala ng kaulapan at maulang panahon sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. So, mapapansin natin yung merging at salubungan nito ng easterlies at southeasterlies. Yan. Yung southeasterlies at yung easterlies natin ay medyo nagkakaroon ang salubungan dito, kaya mas maulap tayo ngayon at nakakaranas tayo ng maulang panahon mostly sa may bandang Visayas at Mindanao at Bicol region. So nagkakaroon ng salubungan dyan. Pero wala tayong nakikitaan anumang Coriolis circulation at maging sa mean sea level pressure, wala po. Yung sa daloy ng hangin, wala rin po. So very negative po at wala rin tayong nakikitaan sa West Pacific Basin. Most likely ay nakakaroon tayo na medyo possibly favorable pero typically surface trough lamang. Yan, yung probability of vorticity, makikita natin napaka irrelevant yung development dahil may land resistance dyan. So most likely ITCC lamang ang iira sa may manang Indonesian Peninsula na nararamdaman natin sa parte po ng Palawan at southern part ng Mindanao na magkakaroon ng mga maulan na panahon. So, ganun po. Wala rin tayong cyclonic probability, so very less likely. Kung pinagbasehan naman ni Pag-asa ang NOAA, ay usually mapapansin natin mga bandang katapusan na yan, mga starting February 25 to March 2 or March 3. Pero mapapansin natin 20% lang ang indikasyon na may posibilidad na may mabuong low pressure area. At kung may mabuo man, baka siguro pagdating na ng March, dyan po natin malalaman. Pero dahil less likely, 20% lang ang chance na may mabubuo, most likely, shallow low pressure area ang malamang na mabubuo. Pero, hindi nitong darating na Valentine's Day na isa o dalawang low pressure area daw ayon kay Pag-asa. Pero, dahil official nga po ni Pag-asa yan, ay sundin na lamang po natin, at least na pagbibigay tayo ng idea sa mga kababayan natin. Para hindi po tayo malito, sundin nyo pa rin ang advisory ni Pag-asa. Ito ay base lamang sa aking sariling analysis, mula rin naman sa mga official weather agencies ng mga iba't ibang mga weather bureau sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, para sa official po, sundin na lang naman po ninyo advisory ni Pag-asa. Maging second option na lamang ninyo kung pagbabasahan nyo po yung obserbasyon ninyo dito sa aking PIMO weather page. So, para may iwasan natin yung dahilan na sino ang susundin. Siyempre, ang isasagot ko sa inyo, ang sundin nyo pa rin ang advisory ni Pag-asa. Pero malinaw naman po dito sa ating mga empirical forecast ng mga iba't ibang weather agencies, wala talaga tayong nakikitaan dito na anumang low pressure area nitong darating na Valentine's Day. Samantala sa ulat lindol, mukhang mayroon tayong mga pagyanig mula kagabi ha. Mga ilang moderate na pagyanig at medyo may malakas-lakas sa pagyanig bago maghating gabi kagabi, mga bandang alas 10 na ito, banda. And then, kaninang madaling araw, mga 5:52 a.m. o 5:53 a.m., medyo mayroon ding pagyanig na na-detect ng aking seismograph. So, tingnan natin sa short period kung ano yan. Posibleng dyan na naman yan sa may bandang paligid ng Batanes Group of Islands. Yung nagkaroon ng isang magnitude 5.3 dyan kahapon. Ayun, mga kahapon po yun ng umaga. So, mula kaninang madaling araw, mukhang wala naman po tayong magnitude 4 na na-detect. So, mukhang sa labas ito ng bansa siguro. Double check natin. May magnitude 5 sa Tonga. Malayo naman ito masyado. So, posibleng sa galing yung secondary wave sa Tonga. Yan. Dahil kung titignan natin dito, halos wala tayong nakikita na malapit na pagyinig. Ayan. Kung titingnan natin sa Western Pacific, typically, dito sa may bandang Batanes Group of Island,
mukhang medyo may pagyanig. So papansinin po natin ay sa may bandang Batanes Group of Island din, Babuyan Island, may magnitude 5.1. Pero mapapansin natin kahapon ito. Yan. So mula kanina madaling araw ay double check natin. Ito, malamang ito. Mga oras natin sa Pilipinas nito ay mga 5:48 AM. So ito nga yan. Kasi 5:51 AM naman na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. So malamang dito yan sa Ryukyu Islands, Japan. Oras natin sa Pilipinas, 5:48 yan ng madaling araw. Yan, mula sa pinaka-epicenter niya sa Ryukyu Island. So ito yung na-detect ng aking seismograph kanina madaling araw. Pero sa Pilipinas, mukhang wala naman po tayong malakas na pagyanig. Ayon na rin yan sa short period seismograms ni PBOC. So wala po. At mukhang konti pa lamang yung mga pagyanig natin. Typically, yung mga aftershocks lamang dyan sa bandang Sultan Kudarat pa rin. Yan, at Bogo, Cebu pa rin. Ayan. May mga pagyanig-yanig na rin na umiiral tayo sa Nodo Luzon, lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands. So gaya nga po ng ating paalaala, maging alisto po tayo sa Luzon dahil anytime posible din tayo makaranas ng biglaang mas malakas na jolt ng paglindol po. So maging ready pa rin po tayo. Although patuloy pa rin ang mga aftershocks dito sa may bandang Sultan Kudarat, wag po natin baliwalain. Ganon din sa bahagi pa rin ng Bogo, Cebu. So bulangin natin ang total earthquakes natin ngayong araw since magta-third week na nga po ng February. Yan, i-load natin yung month of February ngayong taon. So total earthquakes natin ngayon ay 450, 437 dito is magnitude 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4 at meron na tayong isang magnitude 1.0 which is dito nga po yan sa pagitan po ng Batanes Group of Island at Taiwan. Ito yung naganap kahapon na nagkaroon tayo ng magnitude 5.3 sa Itbayat, Batanes. Ayan o. Buti na lang sa karagatan po ito, malayo sa may bandang Batanes mismo. So meron tayong kauna-unahang magnitude 5 ngayong buwan na sa Batanes Group of Island. So mapapansin po natin wala pa masyado sa katimugang bahagi ng bansa. Yung iba dinigrade na lamang yan ni PBOC. So meron tayong total of 450 na lindol ngayong buwan. So wala pa tayo sa 500. So tingnan natin kung this coming weekdays po ay magiging mahigit sa 500 ang total earthquake natin mga folks. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Biyernes, February 13, 2026.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, February 13, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, expected lang natin na mas makulimlim tayo madalas sa hapon. So, magdala pa rin ng payong ha, lalo na sa mga lalabas, lalo na bukas po, araw ng Valentine's Day. Magdala po ng protection na lamang para hindi maiwasan ang biglaang basa sa ulan bukas. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.